Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, pag-uusapan natin yung performance ng ating kababayan na si Kai Sotto. Kasi ang ganda ng pinapakita niya. Ang laban niya sa Beska sa pangalawang pagkakataon, tinambakan nila ng 33 points, 69 ng Beska. At ang Yokohama ay 102. It's a team effort. Kasi yung first half niya, yung tatlong tawag sa kanya medyo parang mali ng referee. Pero pinahinga muna siya. Pero nakapagpuntos pa rin siya ng, after 4 points ng first half, nakapuntos pa siya ng 9 points to complete the 13 points and 6 rebounds. Not bad. Talagang team player ang ating kababayan na si Kai Sotto. So si Nakamura, ano ba siya? Tawag dito, magaling ba siya na point guard? Yes. Hindi lang naman si Kai Sotto ang bubuhat ng team. Hindi, everybody's in on the team. Lalo si Oliver, ang ganda ng improvement ng score. Si lahat 2 puntos. Ngayon, yung pangbaldog ng ating kababayan na si Kai Sotto sa dalawang import na dating NBA player, kasama pa ang referee. So nakita natin talagang physical na siya. Maganda na yung kanyang talagang pinag-gagawa sa loob ng arena. At hindi na siya basta-basta nabubol. Siguro pag talagang nabubol siya, talagang hinok siya para mabagsak, or hinila yung kamay para mabagsak. So overall performance, ang ganda. Makita natin ang daming vlogger na ito si Kai Sotto, ginunaw ang mundo. Wala na yung mga bashers kasi wala na, palipad na ang ating kababayan na si Kai Sotto. So patuloy mo lang yan, Kai Sotto, kasi mismo ang NBA team agent na or NBA team na ang lalapit sa'yo pag ganyan niyang laruan. So nandyan na siya. Kailangan na lang niyang talagang magpaka-halimaw. Improvement, marami pa rin i-improve, pero not like before. Ang ganda na ng laro ng ating kababayan si Kai Sotto. At alam ng coach na gamitin ang isang Kai Sotto sa Yokohama, which is very evident. At doon sa Hiroshima siguro dahil nga sa injury, binitawan nila. So anong chances ng ating kababayan na si Kai Sotto? Ako, whether ma-NBA na siya o hindi pa, let's enjoy lang natin yung presensya ng ating kababayan na si Kai Sotto. Pero lumalakas, yun yung for sure. Ngayon, kung hindi pa kayo guys nakasubscribe sa ating channel, please like, share, subscribe to our channel. Makita nyo pa yung evolve na Kai Sotto sa darating na panahon. Kagandahan, meron siyang conditioning coach, which is pinalalaki katawan niya, pinalalakas yung lower at upper body niya. Tsaka nakita natin yung laban nung kagabi, talagang bumabangga siya. Yung buong balikat niya, ina-anticipate naman yung import na dating NBA. Ganun talaga, dapat talaga pisikalan. Minsan nga, yung isa pang beses kinaldag niya talagang nakikipag-pisikalan na siya. Pero sa pagiging athlete na makakapagod yun. So yung stamina ni Kai Sotto nandun na, lakas na. Kailangan na lang talagang bubilog to at maging strong. Yung IQ nandun na, yung strength papunta na doon. Kasi sa laki niya, pag nadominahan niya ang loob, tapos lumakas pa yung katawan niya o upper and lower body, wala na, diretso na siya.
Hindi pa siya maraming touches. So ang laki na natutulong ng isang Kai Sotto. Nawa merong talaga sumugal na isang NBA. Ito, na to real talk na to. Nawa, tingin ko meron nang susugal na isang NBA team kasi teachable ang ating kababayan na si Kai Sotto. Teachable siya. At potensyal napakalaki na potensyal. Huwag na nating isipin na mala Porzingis, Chef Comben, Wembanyama. Ang nakikita lang natin talagang pwede siya maghari sa paint area. Tsaka ma-NBA man siya o hindi, napaka-bless ng ating kababayan na si Kai Sotto. Kung hindi ka pa subscribe sa ating channel, subscribe na kayo. At supportahan ng ating munting channel. At tingin ko nalalabi na ang panahon ng ating kababayan na si Kai Sotto na patungo na sa NBA. Tsaka ang Wasserman hindi naman bibiglayin yan ng pagpasok ng ating kababayan sa NBA kasi siyempre i-deal din nila yan. Malakas na ba yung bata nyo? Pwede na ba yan? Pero ang sinisigurado ko nasa tamang management ang ating kababayan na si Kai Sotto. Kasi magandang company agent ang Wasserman. Hawak niya si Derrick Rose, which is retired na, si Klay Thompson, at marami pang mga NBA player ang hawak ng Wasserman. So patuloy na binibuild. Kasi kung papasok sa ang ating kababayan na si Kai Sotto sa NBA, malaki naman yung offer ng billing, which is katumbas siya ng two-way contract. Nahulog. Doon na tayo sa offer ng billing. Ngayon, kung ang offer ay i-cater yung bayad sa billing at mas malaki, talagang kukuhanin nila yan, siyempre. Pabigyan ng 3-5 million, basta $1 million na ang pinag-usapan, yun eh. Kasi kita sa billing malaki rin eh. Kumbaga mas maganda pa siya sa two-way contract. Ngayon pag inopera ng mas malaki, ibig sabihin susugal ang isang team. At lalong lalo na ito guys, totoo yung market value ng isang Kai Sotto, grabe guys, itagaan nyo sa bato. Pag na-NBA yan, ang laki ng market value niyan. Ang daming Pilipino sa Amerika at all over the world ang nakasuporta dyan. Kahit nga ang NBL hanggang ngayon kumikita sa jersey ng ating kababayan na si Kai Sotto. Lalo na pag na-NBA yan. Merong NBA Philippines store, mamamayagpag ang Kai Sotto jersey. Kahit sa ang team, maganda ka mapasok ni Kai Sotto, ang mahinang team sa NBA. So yan, lumilinaw na ba o lumalabo ang entry ng isang kaiju, yung isang Kai Sotto sa NBA? No, maliwanag na. At alam naman nila kung sino yung pwedeng kontakin sa kampo ng ating kababayan na si Kai Sotto, kundi ang Wasserman. Ang Wasserman nakaabang lang sa any opportunity ng ating Kai Sotto. So Kai Sotto, tuloy mo lang yung ginagawa mong pagpapalakas sa iyong katawan at yung skills na dyan eh. Kailangan na lang talagang mas lalo pang tumindi yung laro mo hanggang sa maging complete player ka na. Kasi ang NBA, iba yan eh. Ibang usapan ng NBA. Pag sinabing NBA player ka, you have the guts, you have the physique, you have the physical strength, emotionally, physically, tsaka alam ko inahanda na ang ating kababayan na si Kai Sotto sa pinakamataas na liga ng NBA. At yan ay malapit na guys. Ako nga excited na ako eh. Alam ko channel ko clickbait, fake news, pero pagdating sa tunay na kalagayan ng ating kababayan na si Kai Sotto, alam natin. At nakita ko yung development since amateur days ng ating kababayan si Kai Sotto up to now na nasa
Japan B-League. Pwede nga siya magpunta sa Europe or bumalik sa NBA or maglaro sa NBA G League kung gugustuhin ng management ni Kai Sotto. Pero so far maganda naman at siyempre kumikita rin naman siya doon. Siyempre kailangan hinog na siya bago siya mapunta doon. Alam naman natin ang ultimate dream ng ating kababayan na si Kai Sotto, kaya kami mga vlogger, shoutout ko na rin si Tato Sport, BNTV, PH Basketball, at marami pang iba. Yan, si Yeskel. Ayan, nandiyan ang ating famous clickbait fake news na si Ronald Maylabo. Naman tayo nag-hype, pero mag-subscribe na kayo at supportahan nyo na ang ating munting channel para makabot na tayo ng 100,000 subscribers at makakuha na tayo ng silver button. Pero salamat kay Ju at pinasasaya mo ang sambayan ng Pilipino. Maraming sumusuporta sa iyo. Isa na ako na vlogger from American Samoa. Maliit na ano lang to, puno. Tayo po ay isang public school teacher at naniniwala sa kakayahan ng isang Pilipino na makakakuha na ng slot sa NBA. The first pure blood Pinoy, talagang born in the Philippines. At hindi lang siya basta makukuha, kundi tatagal ng 15 to 20 years sa paglalaro sa NBA. Lalo na pag nandun na siya, grabe ang training yan. Lalo ng magiging buo na player yan. Kaya abangan natin ang mga susunod na kabanata. Basta ngayon, enjoy lang natin kung ano yung nakikita natin sa B-League at kung ano pa yung journey na makikita natin sa FIBA, sa Gilas, at sa mga darating na buwan, NBA Summer League, NBA Draft again, at naniniwala ako may magandang future ang ating kababayan na si Kai Sotto. Ngayon, kung naniniwala ka, etong taon ba yon, 2024 or hindi pa, comment down below. Ngayon, kung hindi ka naniniwala, bahala ka sa buhay mo. Ako at sa maraming naniniwala sa kakayahan ni Kai Sotto, siya ay may NBA ngayong taon. Itagaan niyo yun sa bato. Ipapuputol ko ang daliri ko pag hindi siya ng NBA. Hindi na ako magbablog pag hindi siya ng NBA. Sabi ko sa inyo. Kaya please like, share, subscribe to my channel.